sa inyong lahat, mga kabalen. Ito ang inyong kaibigan, si Pastor Tidring Villar Torres ng Bulacan Christian Ministry. Purihin po ang Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Tunay na ikaw lang mga maitaas at walang ibang mapapurihan kundi si Jesus sa buhay ng iyong lingkod at hinirang. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang ating pong pagsasalusaluhan, ang title ay Hindi Mapapagod. Hindi mapapagod? Tingnan po natin kung ano yun. Ang hindi mapapagod sa Isaiah 40:31. Sinabi po sa 31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas niya ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Yun po pala ibig sabihin. Sa 41:9 po. Basahin na natin lahat. Ilang minuto lang ito eh. Ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Ikaw ay aking lingkod, ikaw ay hinirang ko, hindi itinakwil. Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya, hindi mapapagod. Makikita niyo po, ang tibay at ang lakas ng pakpak ng agila. Doon ka hinalintulad kung ang pananampalataya mo ay nakatuon sa Diyos na buhay. Amen! Purihin ang Diyos. Ngunit kung hindi ka doon nakatuon, siguradong ikaw ay pagod na pagod, hirap na hirap, dahil lahat ng hirap, lahat ng hinanakit ay iyong kukunin. Ngunit kung sa Diyos ka, ika nga umaasa. Ano ang sabi? Magpapanibago kang lakas. Tatakbo ka na tatakbo, hindi ka mapapagod, kaya hinalintulad ka sa agila, kapatid. Marami tayong dinaranas eh. Pagka dumating ang mga problema na isang damulas, hindi ba napakarami? Pero ang sabi ng Panginoon, anak, ipagkaloob mo sa akin lahat yan. Hindi mo kaya yan. Kaya ko yan, anak. Oo, kaya nga sinabi ng Panginoon, naganap na. Naganap na, ginanap niya na. Kaya ikaw, bilang lingkod ng Diyos, lagi kang mananalangin. Iyon lang ang gagawin mo at ipamumuhay mo ang kanyang aral na ibinigay sa iyo. Amen? Upang ikaw ay makita ng lahat na tunay na nagliliwanag. Magliliwanag ka, kapatid, patuloy mong hilingin sa Diyos. Totoo ang Diyos. Maniwala ka. Dahil kung nangyari noon niya sa mga apostol, maging sa iyo ay mangyayari, magaganap. Makikita kang nagliliwanag basta ikaw ay magtotoo sa Diyos na banal. Oo, pangalagaan mo ang iyong dignidad. Wala kang nakakakita sa iyo, tapat ka. Sa Diyos ka naglilingkod, hindi sa tao. Makita po natin ngayon, ang dami nagsasabing sila'y lingkod ng Diyos. Ngunit pakikita mo sa kanilang pamumuhay, sa kanilang buhay, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang lahat ng ikinukubli sa dilim ay hinahayag sa liwanag. Makita po ninyo, hayag na silang lahat. Pero, doon po galit ang Panginoon, ayaw pang aminin, nagsisinungaling pa. Opo. Ay nako. Marami na pong ika nga nagaganap.
kung nananaliksik ang mga taong ito na lubusang ito'y nag-aaral, kikilabutan ito. Oo, dahil ang sabi niya, pagka wala ka kay Jesus, sa impyerno ang punta mo. Ang tanong na kay Jesus ba sila? O, sabi ng Panginoon, ano sabi? Ang mananatili hanggang wakas, iyon ang maliligtas. Ano sa palagay nyo? Aba, hindi ako maaari magsalita ng hindi po tayo judge. Kaya, totoo po, ang Diyos. Hindi mapapagod. Hindi ka nakatingin sa kayamanan ng mundo. Sa kayamanan sa Diyos ka nakatingin. Doon sa hindi mananakaw at kakainin ng tanga. To God be the glory. Papuri ay sa Diyos. Hindi mapapagod ang nasa Panginoong tunay na naglilingkod ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Tunay, ang Diyos ay sumasayo. Papuri ay sa Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen.